Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ganun ang simula ng lahat sa baryo ng San Isidro, isang tahimik na lugar na biglang nilamon ng takot dahil sa isang lalaking akala ng lahat ay tagapagligtas pero siya pala ang simula ng bangungot. Si Mang Isko, ang kilalang albularyo sa lugar, ay parang santo kung ituring ng mga tao. Lahat ng may sakit, bata man o matanda, sa kanya tumatakbo. Mura lang maningil, minsan libre pa. Madalas mong maririnig, kay Mang Isko ka pumunta, gagaling ka agad. Pero sa likod ng kanyang maamong ngiti at mabagal na pananalita, may itinatago siyang lihim na hindi kayang isipin ng kahit sino. Hindi rin maikakailan na babaero siya. Kahit may edad na, kung makatingin sa babae, parang binata pa rin. Lalo na kay Aling Rosa, isang balona may isang anak na babae, si Lina. Maganda si Lina, morena, mahinhin at laging may ngiti sa labi. Marami ang may gusto sa kanya, pero tila may kakaibang interes si Mang Isko, hindi lang simpleng paghanga. Isang gabi, biglang nagkasakit si Lina. Mataas ang lagnat, nanginginig at kung ano-anong sinasabi na hindi maintindihan. Parang may kausap siya na hindi nakikita. Takot na takot si Aling Rosa, kaya agad niyang tinawag si Mang Isko. Pagdating ng albularyo, tahimik niyang tiningnan si Lina. Hindi siya nagsalita agad. Para bang may nararamdaman siyang kakaiba. Maya-maya, nagsimula siyang magbulong ng orasyon, may hawak na langis at kung anong madahon. Pinahiran niya si Lina habang nakapikit, pero ang nakakatakot, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. May kumapit sa bata, sabi niya, mahina pero malinaw. Hindi ito ordinaryong sakit. Lalong kinabahan si Aling Rosa. Ano pong gagawin natin, Mang Isko? Umiti si Mang Isko pero hindi ito yung ngiti na nakasanayan ng baryo. May kakaibang lamig. Ako na ang bahala. Pero kailangan natin siyang iwan mag-isa kasama ko. Medyo nag-alinlangan si Aling Rosa, pero dahil sa tiwala niya sa albularyo, pumayag siya. Lumabas siya ng kwarto, iniwan si Lina kay Mang Isko. Doon nagsimula ang tunay na bangungot. Habang nasa labas si Aling Rosa, may narinig siyang mahinang sigaw mula sa loob. Parang pabulong, parang pinipigilan. Inay tulong Gusto niyang pumasok pero pinigilan siya ng takot at paniniwala na baka mas lalo lang mapahamak ang anak niya kung makialam siya. Ilang minuto pa ang lumipas, tumahimik ang lahat. Pagpasok niya ulit, nakita niya si Lina na nakahiga hindi na gumagalaw. Maputla. Parang wala ng buhay. Naalis ko na, sabi ni Mang Isko, pawis na pawis. Pero huli na ang lahat Nang gabing yon, buong baryo ang nagluksa. Walang makapaniwala na ang masayahing si Lina ay biglang nawala. Ang sabi-sabi, kinain daw siya ng isang nilalang, isang gabunan, isang uri ng aswang na kumakain ng kaluluwa. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Ilang araw matapos silibing si Lina, may mga kakaibang nangyari sa baryo. May mga nakakita ng anino sa gabi. May naririnig na iyak ng babae sa gitna ng dilim. At ang pinaka-nakakatakot, may ilang bata ang nagkasakit din, pareho ng sintomas kay Lina. At lahat sila kay Mang Isko rin dinala. Isang gabi, may isang binata sa baryo, si Nestor, na matagal nang may hinala. Hindi siya naniniwala na aswang ang pumatay kay Lina. Para sa kanya, may mali kay Mang Isko. Kaya isang gabi, sinundan niya ito. Tahimik na naglakad si Mang Isko papunta sa libingan ni Lina. Nakatago si Nestor sa likod ng puno, pinipigilan ang paghinga. Nakita niya kung paano lumuhod si Mang Isko sa harap ng puntod at nagsimulang maghukay. Nanlaki ang mata ni Nestor. Pagkalipas ng ilang sandali, nahukay ni Mang Isko ang kabaong. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon nakita ni Nestor ang hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi pa lubos na naagnas ang katawan ni Lina at may kung anong itim na usok na tila lumalabas sa kanya. Umiti si Mang Isko, sabay bulong, sa wakas akin ka na ulit. Biglang nanlamig ang paligid. At bago pa makagalaw si Nestor, biglang lumingon si Mang Isko direkta sa kinaroroonan niya, parang alam niyang may nanonood. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya, habang unti-unting nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, naging mas madilim, mas nakakatakot, hindi na siya mukhang tao. At doon na-realize ni Nestor hindi si Lina ang biktima ng gabunan. Kung hindi si Mang Isko mismo ang tunay na halimaw. Naniga si Nestor sa kinatatayuan niya. Parang ayaw gumalaw ng mga paa niya kahit sumisigaw na ang utak niya na tumakbo. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa bigat ng nakita niya, pero isang bagay lang ang sigurado, hindi na normal ang lahat. Unti-unting tumayo si Mang Isko mula sa hukay, hawak ang malamig na kamay ni Lina na tila babuhay pa sa kanyang paningin.
Ang itim na usok na kanina ay lumalabas sa katawan ng dalaga, ngayon ay parang hinihigop niya, parang pagkain, parang hangin na nagbibigay sa kanya ng lakas. Akala nila ako ang tagapagligtas, mahinang sabi niya habang nakatalikod kay Nestor. Pero ang totoo ako ang dahilan kung bakit sila may sakit. Napaatras si Nestor, naputol ang maliit na sanga sa ilalim ng paa niya. Crack! Biglang tumigil si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumingon at mumiti. Lumabas ka na, Nestor, bulong niya, pero rinig na rinig sa buong paligid. Nanlumo si Nestor. Paano mo? Tingin mo ba hindi ko alam, sagot ni Mang Isko habang unti-unting lumalapit. Simula pa lang ramdam na kita. Biglang kumaripas ng takbo si Nestor. Wala na siyang pakialam kung madapa siya o masugatan, ang importante makalayo. Naririnig niya ang malakas na tibok ng puso niya, pati na rin ang mayabag sa likod niya mabagal, pero sigurado. Hindi ka makakatakas, sigaw ni Mang Isko, kasabay ng kakaibang halakhak na hindi natunog tao. Pagdating ni Nestor sa baryo, hingal na hingal siyang pumasok sa bahay ng kapitan. Nagising ang mga tao sa ingay. Nanginginig siyang nagsalita, si Mang Isko siya ang may gawa ng lahat. Hindi aswang siya mismo. Nagkatinginan ang mga tao. Yung iba hindi makapaniwala. Yung iba natakot. Anong sinasabi mo? Tanong ng kapitan. Hinuhukay niya si Lina. Kinukuha niya yung kaluluwa, halos maiyak na si Nestor. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may isang matandang babae ang nagsalita. Sabi ko na nga ba, mahina niyang sabi. Hindi siya ordinaryong albularyo. Anong ibig mong sabihin, Lola Sela? Tanong ng kapitan. May narinig akong kwento dati, sagot niya habang nanginginig ang boses. May mga albularyo na hindi nagpapagaling kundi kumukuha ng lakas mula sa mga may sakit. Tinatawag silang gabunan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong baryo. Pero bakit? Tanong ng isa. Para sa kapangyarihan at para manatiling buhay, sagot ni Lola Sela. Habang may kinukuha siyang kaluluwa, hindi siya mamamatay. Biglang umihip ang malamig na hangin. At doon narinig nila. Tok tok tok. May kumakatok sa pintuan. Lahat napatingin. Walang gustong gumalaw. Buksan niyo, mahinang boses mula sa labas. Pamilyar ang boses. Si Mang Isko yan, bulong ng isa. Dahan-dahang lumapit ang kapitan sa pinto, hawak ang itak. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang hawakan. Tok tok tok. Mas malakas na. Buksan niyo, ulit ng boses, pero ngayon parang may halong galit. Pagkabukas ng pinto. Wala. Walang tao. Pero sa lupa may bakas ng paa papasok ng bahay. Biglang namatay ang ilaw. Sumigaw ang mga babae. At sa dilim may narinig silang pabulong. Hindi niyo ako kayang pigilan. May malamig na hangin na dumaan sa likod ni Nestor. Unti-unti siyang lumingon. At doon niya nakita. Si Mang Isko nakatayo sa loob ng bahay, sa likod nilang lahat nakangiti at ang mga mata niya nagliliwanag sa pula. At sa kamay niya may hawak siyang maliit na bote na may umikot na itim na usok sa loob. Isa na lang, bulong niya. Isa na lang at magiging ganap na ako At ang tingin niya diretsyo kay Nestor. Hindi na makahinga si Nestor. Parang may mabigat na kamay na pumipisil sa dibdib niya habang nakatitig si Mang Isko sa kanya, diretsyo, walang kurap, parang kinakain ang kaluluwa niya kahit hindi pa siya nahahawakan. Bakit ako? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Ngumiti si Mang Isko, mas lumawak pa ang ngiti niya hanggang sa halos mapunit ang mukha niya. Kasi ikaw ang huli, sabi niya. Ikaw ang may lakas na hinahanap ko. Biglang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Yung mga kandila na hawak ng mga tao, isa-isang namatay. Ang dilim sobrang kapal na parang may buhay. Naririnig na lang nila ang hingal ng isa't isa at ang mabagal na yabag ni Mang Isko. Huwag kang gagalaw, bulong ni Lola Sela kay Nestor. Huwag mo siyang titigan sa mataan. Pero huli na. Biglang naglock ang paningin ni Nestor kay Mang Isko. Hindi na niya maalis. Parang may humihila sa kanya papalapit. Isang hakbang dalawa kahitayaw ng katawan niya. Ganyan nga, bulong ni Mang Isko. Lapitan mo ako Hindi nanginginig na sabi ni Nestor, pero patuloy pa rin siyang lumalapit. Biglang sumigaw si Lola Sela, ngayon na. Isang malakas na sampal ng hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Sabay-sabay na naglabas ng mga anting-anting ang mga matatanda, mga rosaryo, asin, at mga lumang dahon na tila may dasal na nakabalot. Umalis ka rito, sigaw ng kapitan habang binubuhusan ng asin ang sahig.
Biglang napaatras si Mang Isko. Umalingganggaw ang sigaw niya, hindi natunog tao. Parang may halong yak at galit. Hindi niyo ako mapipigilan, sigaw niya habang nangingitim ang ugat sa buong katawan niya. Hindi na kayo sapat. Pero hindi tumigil ang mga tao. Lalo pa silang lumakas. May mga nagdasal, may mga sumigaw, may mga umiiyak pero lahat lumalaban. At doon, sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Nestor. Yung boat. Yung bote na hawak ni Mang Isko na may umiikot na itim na usok. Parang tumatawag sa kanya. Biglang nagkaroon ng lakas si Nestor. Parang may boses sa loob niya na nagsasabing, yun ang sagot ti. Walang pagdadalawang isip, tumakbo siya papunta kay Mang Isko. Baliw ka, sigaw ng kapitan. Babalik ka sa kanya. Pero hindi na nakinig si Nestor. Isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang kamay ni Mang Isko at inagaw ang bote. Hindi, sigaw ni Mang Isko sabay hablot. Pero huli na. Nahulog ang bote sa sahig. Crash! Nabasag. At sa isang iglap kumawala ang itim na usok. Hindi ito basta usok. May hugis. May galaw. Parang mga aninong sumisigaw, umiiyak at nagmamakaawa. Puno ng galit at sakit. Biglang lumuhod si Mang Isko. Hindi akin yan, nanginginig niyang sigaw. Pero hindi siya pinansin ng usok. Sa halip unti-unti itong umikot sa kanya, pabilis ng pabilis hanggang sa balutin siya ng tuluyan. Sumigaw si Mang Isko, isang sigaw na punong-puno ng takot, pagsisisi at paghihirap. At sa wakas, bulong ng isang boses mula sa usok, hindi malinaw kung kanino galing. Babayaran mo na ni. Isang malakas na hangin ang sumabog sa buong bahay. At biglang, tahimik. Nawala ang usok. Nawala si Mang Isko. Parang walang nangyari. Nagtinginan ang mga tao. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Hanggang sa may narinig silang mahina na pakahinang boses. Inaini. Lahat na palingon. Sa sulok ng bahay may isang batang babae na nakatayo maputla pero buhay. Lina, bulong ni Aling Rosa, nanginginig habang lumalapit. Unti-unting ngumiti si Lina. Pero may kakaiba. Ang ngiti niya hindi na tulad ng dati. At ang mga mata niya hindi na inosente. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi pa tapos Biglang nanlamig ang buong bahay. Hindi makagalaw si Aling Rosa kahit nasa harap na niya ang anak niya. Gusto niya itong yakapin, gusto niya itong iyakan, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Yung instinct ng isang ina, sumisigaw na may mali. Alina anak, ikaw ba talaga yan? Nanginginig niyang tanong. Umiti si Lina, pero hindi yun yung ngiting kinalakihan niya. May halong lamig, may halong lihim. Na-miss mo ba ako, inay? Sagot niya, mahina pero parang may kasamang ibang boses na sumasabay. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng bahay. Si Lola Sela, dahan-dahang umatras, hawak ang rosaryo niya na nanginginig. Hindi na siya ang dati, bulong niya. May kasama na siya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kapitan, pero halata ang takot sa boses. Hindi sumagot si Lola Sela. Sa halip, tumitig siya kay Lina at doon niya nakita, isang saglit lang, pero malinaw. Sa likod ni Lina may anino. Hindi gumagalaw tulad ng normal na anino. Humihinga. Kumakapit. Parang may ibang nilalang na nakakabit sa kanya. Lumayo kayo, mahina pero matigas na sabi ni Lola Sela. Huwag niyong lalapitan ang bata. Pero huli na. Tumakbo si Aling Rosa papunta kay Lina at niyakap siya ng mahigpit. Anak ko to. Anak ko to, umiiyak niyang sigaw. Sa unang ilang segundo parang normal lang. Hanggang sa unti-unting nag-iba ang mukha ni Lina habang yakap siya ng ina niya. Ang ngiti niya naging mas malapad. Ang mga mata niya unti-unting nagdilim. At ang mga kamay niya dahan-dahang gumalaw sa likod ni Aling Rosa. Mahigpit. Sobrang higpit. Inay, bulong niya malapit sa tenga ng babae. Hindi mo ko iniwan kaya hindi rin kita iiwan. Biglang nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Lina, nasasaktan ako. Crack. Parang may nabaling. Sumigaw ang mga tao. Tinulak ng kapitan si Lina palayo gamit ang itak, pero mabilis siyang napaatras nang makita ang itsura nito. Hindi na si Lina. Ang mukha niya parang hinahati ng dalawang ekspresyon, isang bata na umiiyak at isang nilalang na galit na galit. Hindi niyo siya dapat kinuha, sigaw ng boses mula sa kanya, mas malalim, mas matanda. Hindi pa tapos ang kasunduan.
Anong kasunduan? Sigaw ni Nestor, nanginginig pero matapang. Unti-unting tumayo si Lina o kung anuman ang nasa loob niya. Ang kaluluwa niya ay akin na, sagot ng nilalang. Pero may kapalit yun eh. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay ulit. Yung mga abo mula sa nabasag na bote, nagsimulang gumalaw parang buhay. At doon naalala ni Nestor. Yung bote, bulong niya. Hindi natin winasak, pinalaya natin. Nanlumo si Lola Sela. Diyos ko ni. Hindi lang si Mang Isko ang gabunan, dagdag niya, halos mapaupo. Isa lang siyang sisidlan. Unti-unting natawa si Lina, isang halakhak na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Tama ka, matanda, sabi ng boses. At ngayon may bago na akong tahanan. Biglang tumingin si Lina kay Nestor. Diretso. Malalim. At sa isang iglap, naramdaman ni Nestor ang parehong puwersa kanina, mas malakas, mas mapilit. Parang hinihila na naman siya. Hindi bulong niya, umatras. Hindi ka na makakatakas, sabi ng nilalang sa loob ni Lina. Ikaw ang susunod na sisidlan. Biglang nagdilim ang paligid. At bago pa makasigaw si Nestor, biglang naglaho si Lina sa harap nila. Parang usok. Tahimik. Walang bakas. At ang naiwan lang ay ang malamig na hangin. At isang mahinang bulong sa tenga ni Nestor. Hinahanap na kitaan. Parang tumigil ang oras para kay Nestor. Naramdaman niya ang malamig na hininga sa tenga niya pero paglingon niya, wala. Walang tao. Walang anino. Pero andun pa rin ang pakiramdam na may nakatingin, may nakasunod, may naghihintay. Hinahanap na kitaan. Paulit-ulit sa isip niya. Biglang napaluhod si Nestor, hawak ang ulo niya. Umalis ka sa isip ko, sigaw niya, pero walang sumasagot, tanging ang sariling etyo lang niya ang bumabalik. Nestor, sigaw ng kapitan, nilapitan siya. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Nestor. Nanginginig siya, pawis na pawis, pero malamig ang balat. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Wala na si Lina. Wala na si Mang Isko. Pero ang takot mas malala na kaysa dati. Hindi pa tapos, bulong niya. Hindi pa siya tapos ni. Lumipas ang mga araw pero hindi na bumalik sa dati ang baryo. May mga batang nagigising sa gabi, umiiyak, sinasabing may babaeng tumatawag sa kanila mula sa dilim. May mga hayop na biglang nawawala. At tuwing 3:00 ng madaling araw may naririnig na mahinang halakhak sa gitna ng hangin. At si Nestor. Hindi na sa mapakali. Hindi na sa natutulog ng maayos. Kada ipipikit niya ang mata niya, nakikita niya si Lina, nakatayo sa dilim na kangiti at unti-unting lumalapit. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng bahay, hawak ang isang lumang anting-anting na ibinigay ni Lola Sela. Kailangan ko itong tapusin, bulong niya sa sarili. Tahimik ang baryo. Wala kang maririnig kundi ang huni ng kuliglig at ang sariling tibok ng puso mo. Pero habang naglalakad siya papunta sa lumang sementeryo, may pakiramdam siyang hindi siya nag-isa. Pagdating niya sa puntod ni Lina, nakatayo siya doon. Si Lina. Nakatalikod. Mahaba ang buhok, nakalugay, tinatangay ng hangin kahit walang hangin. Alam kong pupunta ka, sabi niya, hindi lumilingon. Tapusin na natin to, sagot ni Nestor, pinatatatag ang boses niya. Dahan-dahang humarap si Lina. At sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng dating bata. Ang mga mata niya, itim na itim. Ang ngiti niya, punong-puno ng galit. At paano mo ako tatapusin, tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot si Nestor. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting at dahan-dahang lumapit. Biglang umiti si Lina at tumawa. Akala mo ba sapat yan, sabi niya. Ako ang simula, hindi ang wakas. Biglang nagdilim ang paligid. Ang lupa sa ilalim nila parang gumagalaw. At mula sa likod ni Lina may mga aninong nagsimulang lumitaw, mga hugis na hindi mo maintindihan, mga mukhang sumisigaw, mga kaluluwang hindi mapakali. Lahat sila akin, bulong niya. At ikaw magiging isa sa kanila. Biglang sumugod si Lina. Pero hindi umatras si Nestor. Sa halip, sinugod din niya ito. At sa mismong sandaling magtatagpo ang kanilang bakamay. Biglang lumiwanag ang anting-anting. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa gitna nila. Sumigaw si Lina, isang sigaw na parang pinagsamang daan-daang boses. Hindi pa ako tapos. Dito na matatapos, sigaw ni Nestor. Pero habang lumalakas ang liwanag napansin ni Nestor ang isang bagay.
Hindi lang si Lina ang nasasaktan. Siya rin. Unti-unting parang may hinihigop mula sa kanya, parang may kinukuha, parang may kumakala sa loob niya. At kung kailangan mong mamatay para mawala ako, bulong ni Lina, habang unti-unting nagiging abo ang paligid niya. Isa sa makitan. Nanlaki ang mata ni Nestor. Doon niya na-realize. Hindi ito laban na may mananalo. Kung hindi laban na pareho silang mawawala. At habang papalakas ang liwanag. At papalapit ang dilim. Isang tanong lang ang pumasok sa isip niya. Sapat ba ang sakripisyo para tuluyang matapos ang sumpay? At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag at kumakain na dilim, naramdaman ni Nestor na parang hinahati ang pagkataon niya, parang may humihila pa itaas at may humihila pa baba. Sumuko ka na, bulong ng boses ni Lina, ngayon mas malapit mas malinaw, halos na sa loob na ng isip niya. Pagod ka na, di ba? Bitawan mo na. Saglit na pumikit si Nestor. At sa dilim ng kanyang isipan may nakita siya. Si Lina. Hindi yung halimaw kundi yung batang nakangiti, tumatakbo sa bukid, hawak ang kamay ng ina niya. Yung simpleng saya yung inosenteng buhay na ninakaw. Hindi ito ikaw, mahina niyang sabi. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng boses, ngayon may halong sakit. Ang mahalaga gutom ako eh. Biglang bumilis ang pag-ikot ng mga anino sa paligid. Yung liwanag mula sa anting-anting, nagsimulang kumurap, parang kandilang malapit na mamatay. Hindi, bulong ni Nestor habang hinahawakan ang dibdib niya. Hindi kita papayagan. Bigla niyang hinigpitan ang hawak sa anting-anting at itinapat ito sa noo ni Lina. Isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog. Sumigaw si Lina, pero sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang maririnig mo. May halong iyak. May halong takot. Nestor, tulungan mo ako, isang mahinang boses ang sumingit, mahina, nanginginig. Natigilan si Nestor. Lina, bulong niya. Sandali lang isang kisap mata pero nakita niya. Yung tunay na Lina. Nasa loob pa rin siya. Nakakulong. Pipaalisin mo siya, umiiyak na sabi ng bata. Ayoko na, ang sakit nali. Nanlaki ang mata ni Nestor. Kaya mo pa. Labanan mo. Hindi ko kaya, sagot niya, mahina. Pero ikaw kaya mo eh. Biglang bumalik ang dilim. Mas malakas. Mas galit. Hindi siya sayo, sigaw ng nilalang. Akin siya. Unti-unting nag-crack ang anting-anting sa kamay ni Nestor. Crack. Hindi, bulong niya. Crack. Mas lumakas ang sigaw ng nilalang. Wawasaking kita. Crack. At sa huling sandali bago tuluyang mabasag ang anting-anting. May ginawa si Nestor na hindi niya inasahan kahit siya mismo. Hindi niya itinulak si Lina. Hindi siya matras. Sa halip, niyakap niya ito. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Kung kukunin mo siya, bulong niya, diretso sa tenga ni Lina o kung anumang nasa loob nito. Dadaan ka muna sa akin. Biglang tumigil ang lahat. Isang segundo. 2. 3. At saka. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa kanila. Sumigaw ang nilalang, isang sigaw na puno ng galit, takot at pagkatalo. Hindi maaari. At kasabay nun. Tahimik. Bigla nawala ang hangin. Nawala ang dilim. Nawala ang mga anino. At nangunti-unting bumalik ang mundo sa katahimikan. Nakatayo si Nestor. Mag-isa. Hawak ang walang laman na hangin. Wala si Lina. Wala ang nilalang. Wala ang anting-anting. Parang nilamon ng wala ang lahat. Napahina si Nestor ng malalim nanginginig, pagod na pagod. Tapos na, bulong niya. Pero habang tumatalikod siya, may narinig siyang mahinang yabag sa likod niya. 1. 2. 3. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa gitna ng madilim na sementeryo, may isang batang babae na nakatayo. Nakatalikod. Mahaba ang buhok. At sa mahina niyang boses. Nestor, tawag niya. Unti-unti siyang humarap. Ngumiti. At sa pagkakataong yon, hindi mo alam kung ito ba ay si Lina. O kung may iba na namang nagsimula. Nanlalamig ang hangin habang nakatitig si Nestor sa bata. Hindi siya agad gumalaw. Hindi siya agad nagsalita. Parang natuto na siya na sa mundong to, hindi lahat ng nakikita ay totoo.
Sabihin mo kung sino ka, mahinang sabi niya pero matatag ang boses. Huwag ka nang magtago. Tahimik ang paligid. Unti-unting nag-angat ng ulo ang bata. At nang makita ni Nestor ang mukha niya, tumigil ang tibok ng puso niya. Si Lina. Pero hindi buo. Ang kalahati ng mukha niya normal. Maputla pero inosente. Ang kalahati maitim. Parang sinusunog mula sa loob. Ang mata itim na walang puti. Hindi pa ako tapos, sabay nilang sabi. Isang boses na dalawa ang pinanggagalingan. Napapikit si Nestor sandali, huminga ng malalim. Hindi ka na makakahanap ng sisidlan, sagot niya. Hindi na kita papayagan. Umiti si Lina o kung ano man yon. Talaga ba? Bulong niya. At sa isang iglap, nawala siya. Parang usok. Parang hangin. Biglang kumirot ang dibdib ni Nestor. Malakas. Biglaan. Napahawak siya, napaatras. At doon niya naramdaman. Hindi siya nag-iisa. May malamig na presensya sa loob niya. Isang bulong mula sa pinakaloob ng kanyang isipan. Salamat sa pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mata ni Nestor. Hindi bulong niya. Hindi pwede. Pero huli na. Unti-unting nagbago ang paningin niya. Ang paligid parang lumalabo. Ang mga kulay kumukupas. At sa gitna ng dilim, nakita niya ang sarili niya. Nakatayo. Nakatingin sa kanya. At mumiti. Isang ngiti na kilala na niya. Yung ngiti ni Mang Isko. At ngayon, sabi ng boses sa loob niya sabay-sabay si Mang Isko, si Lina at yung nilalang. Ikaw na ang magiging simula. Biglang bumagsak si Nestor sa lupa. Tahimik ang sementeryo. Walang saksi. Walang nakakita. Lumipas ang ilang oras. Hanggang sa unti-unting gumalaw ang kanyang daliri. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik. Mabagal. At nang tuluyan siyang tumayo, itinaas niya ang ulo niya. Mumiti. Pero hindi na ito ang ngiti ni Nestor. Sa malayo, sa baryo ng San Isidro, may isang bata ang biglang nagising. Sumigaw. May lalaki sa bintana ni. Takbuhan ang mga magulang. Pagtingin nila, wala. Pero sa labas, sa gitna ng dilim, may isang anino na nakatayo. Tahimik. Nanonood. At sa loob ng bahay, may mahinang bulong na maririnig sa hangin. Tahimik ang gabi pero hindi na ito yung katahimikang payapa. Sa loob ng bahay, yakap ng magulang ang batang umiiyak, nanginginig sa takot. May lalaki talaga, manakangiti siya, paulit-ulit niyang sabi. Wala yon, anak, panaginip lang, pilit na pagpapakalma ng ina, pero halata sa boses niya ang kaba. Sa labas, nakatayo pa rin ang anino. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. At dahan-dahan lumapit ito sa bintana. Sa liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang mukha. Si Nestor. Pero hindi na siya si Nestor. Ang mga mata niya madilim, malalim parang walang katapusan. At ang ngiti niya eksaktong ngiti ni Mang Isko. Isa pa, bulong niya sa sarili. Sa loob ng bahay, biglang tumahimik ang bata. Parang may narinig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Inay, may tumatawag sa akin, sabi niya, mahina. Huwag kang lalabas, sigaw ng ama, pero parang hindi na siya naririnig ng bata. Unti-unting lumapit ang bata sa bintana. At doon, nagtagpo ang kanilang mamata. Ngumiti si Nestor. Ngumiti rin ang bata. Parehong-pareho. At sa isang iglap, nawala si Nestor sa labas. Pero sa loob, may malamig na hangin na pumasok. At biglang, sumigaw ang bata. Hindi. Ayoko. Nagkagulo ang magulang, hinila siya palayo pero nanginginig na ang katawan ng bata. Ang mga mata niya unti-unting nagdidilim. Atin ka na, bulong ng boses mula sa kanya. Hindi na naghintay ang mga magulang. Kinabukasan, dinala nila ang bata kay Lola Sela. Pagdating nila, tahimik ang kubo. Walang sumasagot. Lola Sela, tawag ng ama. Walang tugon. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. At ang bumungad sa kanila. Si Lola Sela nakaupo, hindi na gumagalaw. Patay. Sa harap niya may mga abo at isang sirang rosaryo.
At sa dingding may nakasulat gamit ang maitim na marka. Hindi niyo ako mapipigilan. Biglang sumigaw ang bata. Napalingon ang mga magulang. At doon nila nakita. Nakatingin ang bata sa kanila. Ngumiti. At sa boses na hindi na kanya. Huli na kayo'y. Sa kabilang dulo ng baryo. May lalaking naglalakad sa dilim. Tahimik. Mabagal. At bawat takbang niya parang may sumasabay na anino. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Tumingin sa langit. Ngumiti. At nagsisimula pa lang tayo, bulong niya. At sa likod niya, may isa pang anino na unti-unting nabuo. Mukhang bata. Mahabang buhok. Nakatayo. Nakangiti. At sabay nilang binulong sa hangin. San Isidro, susunod ka na ni. At sa malayo. Sa isa pang baryo. May isang babae ang bigla napalingon sa dilim. Parang may tumawag sa pangalan niya. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng bahay. At sa gilid ng daan, may lalaking nakatayo. Nakangiti. Naghihintay. At sa pagkakataong ito, hindi na lang isang kwento ang nagsisimula, kundi isang sumpa na hindi na kayang pigilan. Dahan-dahang humakbang ang babae papalapit sa lalaking nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik ang paligid, walang aso, walang kuliglig, parang pati ang hangin huminto. Tinawag mo ba ako? Tanong niya, medyo nag-aalinlangan, pero may kakaibang hatak sa boses ng lalaki na hindi niya matanggihan. Ngumiti ang lalaki. Si Nestor. O kung ano man ang nasa loob niya. Matagal na kitang hinihintay, sagot niya, mahina, halos lambing pero may malamig na bigat. Biglang kumabog ang dibdib ng babae. Hindi kita kilala eh. Hindi mo pa, sagot niya. Pero makikilala mo rin ako eh. Isang hakbang pa ang ginawa ng babae. Dalawa. Hanggang sa halos magkalapit na sila. At sa isang iglap, napansin niya ang mga mata ng lalaki. Madilim. Walang buhay. Parang may ibang tumitingin mula sa loob. Bigla siyang napaatras. Sino ka? Pero huli na. Mabilis na umabot ang kamay ni Nestor sa pulso niya. Mahigpit. Malamig. At sa pagkakadikit ng balat nila, sumigaw ang babae. Parang may dumaloy na kung anong hindi niya maintindihan, init, lamig, sakit sabay-sabay. Pakawalan mo ako, sigaw niya, pero hindi siya makawala. Atin ka na, bulong ni Nestor, pero hindi lang siya ang nagsalita. May sumabay. Dalawa. Tatlo. Maraming boses. Biglang ang laki ang mata ng babae. Ang sigaw niya unti-unting humina. Hanggang sa tumahimik. Bumitaw si Nestor. Dahan-dahang bumagsak ang babae sa lupa. Walang galaw. Walang imik. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Kumilos ang daliri niya. Dahan-dahan siyang bumangon. At nangitaas niya ang ulo niya. Ngumiti siya. Parehong ngiti. Parehong mata. Isa pa, sabay nilang bulong. Sa baryo ng San Isidro, mas lalong lumala ang takot. Araw-araw may bagong kwento. May batang hindi na bumabalik sa bahay. May matanda na tagpo ang tulala, walang alaala. At tuwing gabi may mga ilaw na nakikita sa bundok, mga ilaw na gumagalaw parang may ritual na nagaganap. Ang mga natitirang matatanda sa baryo nagsimulang mag-ipon. Hindi na to basta sumpa, sabi ng isa. Ito na ang paglaganap eh. Parang sakit, dagdag ng isa. Hindi sagot ng pinakamatanda. Mas malala pa kasi may isip ito. At sa gitna ng kaguluhan, may isang batang tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pinapanood ang lahat. Ngumiti. Siya yung batang nakita sa bintana. Unti-unti siyang tumayo at naglakad palayo. Walang pumansin. Walang nakapigil. Hanggang sa makarating siya sa labas ng baryo. Doon, may naghihintay. Si Nestor. Kasama ang babae. At sa likod nila mas marami na. Mga taong nakatayo sa dilim. Tahimik. Nakangiti. Handa na ba tayo? Tanong ng bata sa boses na hindi na pambata. Ngumiti si Nestor. At ngayon, sabi niya habang tinitingnan ang mga ilaw ng baryo sa malayo. Simulan na natin ang totoong gabi. At sabay-sabay silang naglakad papunta sa San Isidro. Habang sa bawat hakbang, mas lalong nawawala ang liwanag at ang mundo.
Unti-unting nilalamon ng dilim na wala ng hangganan. Unti-unting naglaho ang mga ilaw sa San Isidro habang papalapit ang grupo sa baryo. Isa-isa, parang pinapatay ng kung anong hindi nakikita, ang mga lampara, ang apoy, kahit ang liwanag ng buwan ay tila natatakpan. Sa loob ng baryo, nagsimula ng magdagsaan ang takot. Bakit parang ang dilim, bulong ng isang babae, hawak ang anak niya. Isara niyo ang mga pinto, sigaw ng kapitan. Walang lalabas. Pero kahit sarado ang mga pinto may pumapasok. Malamig na hangin. Mahinang bulong. At isang presensya na hindi mo matatakasan. Sa gitna ng kalsada. Tumigil si Nestor. Kasama niya ang bata at ang babae at ang mga sumunod pa sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. At sa isang iglap, huminto ang lahat ng galaw sa baryo. Parang may nag-freeze sa hangin. Ang mga tao hindi makasigaw, hindi makagalaw pero gising ang isip. Pinapanood nila. Nararamdaman nila. Ang takot. At ito na, bulong ni Nestor habang nakangiti. Ang bata sa tabi niya ay tumawa, isang tunog na parang nag-echo sa buong baryo. Simula ng katapusan, sabi niya. Biglang kumalat ang mga anino sa paligid. Mula sa madingding. Mula sa lupa. Mula sa loob ng mga bahay. At isa-isa nila nilapitan ang bawat tao. May humawak sa balikat ng isang lalaki, bigla siyang nanigas. May bumulong sa tenga ng isang matanda, napaluha siya hanggang sa tumahimik. At sa bawat taong nadadapuan, nawawala ang liwanag sa mata nila. Napapalitan ng dilim. Si Nestor nakatingin lang. Pinapanood. Hindi na tayo magtatago, sabi niya. Hindi na tayo kukontento sa isa-isa. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. At sa gitna nito, may isang sigaw. Isang matinding sigaw ng babae. Hindi ako papayag. Lahat na palingon. Sa gitna ng baryo, may isang babae na nakatayo. Hawak ang isang lumang bagay, isang krus luma halos sira pero nagliliwanag. Ang ina ni Lina. Si Aling Rosa. Hindi mo nakukunin pa ang iba, sigaw niya habang nanginig pero matatag. Sapat na ang anak ko. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Nestor. Sa unang pagkakataon, nagseryoso siya. At ikaw, bulong niya. Dapat noon ka pa nawala. Sumugod ang mga anino papunta kay Aling Rosa. Pero sa bawat paglapit nila, nasusunog sila. Napaatras. Sumigaw. Hindi, bulong ng bata. May dala siyang alaalan. Nanlaki ang mata ni Nestor. Alaala, ulit niya. Itinaas ni Aling Rosa ang krus, umiiyak. Hindi ko siya pinabayaan, sabi niya. At hindi ko kayo hahayaan na gamitin siya. Biglang lumiwanag ang buong baryo. Hindi dahil sa ilaw. Kundi dahil sa kung anong nagmumula sa kanya. Mga alaala. Mga sandali. Mga tawanan ni Lina. Mga yakap. Mga salitang inaydi. At sa gitna ng liwanag, may sumigaw. Inay! Biglang napaatras si Nestor. Yung mukha niya kumibot. Parang may ibang gustong lumabas. Hindi, bulong niya pero hindi malinaw kung sino ang nagsasalita. Sa likod niya, ang bata ay napaatras. Ang babae ay napahawak sa ulo. Ang mga anino nagkagulo. Anong ginagawa mo? Sigaw ng boses sa loob nila. Pinapaalala ko ang sagot ni Aling Rosa, umiiyak. Na hindi siya inyo eh. Biglang napaluhod si Nestor. Sumigaw. Hindi galit. Kundi sakit. At sa loob ng sigaw na iyon, may ibang boses na sumingit. Matulungan mo ako eh. Tahimik ang baryo. Isang sandali lang. Pero sapat para marinig ng lahat. Ang tunay na boses ni Lina. At doon, naramdaman ng lahat. Na baka, may pag-asa pa. At sa sandaling yon parang huminga ulit ang baryo. Napatigil ang mga anino. Nawala ang ugong ng hangin. At sa gitna ng liwanag na nanggagaling kay Aling Rosa, dahan-dahan nagbago ang ekspresyon ni Nestor. Yung madilim niyang mamata kumurap. Parang may bumabalik. Mahinang lumabas sa bibig niya pero hindi yon boses ni Nestor. Napahagulhol si Aling Rosa. Lina! Anak ko, kapit ka lang. Biglang kumibot ang katawan ni Nestor, parang may dalawang puwersang nag-agawan sa loob niya. Hindi siya sayo, sigaw ng malalim na boses, yung nilalang.
Akin na siya. Lahat sila akin. Hindi, sigaw ni Nestor, ngayon malinaw na siya ang nagsasalita. Hindi na kita papayagan. Biglang tumayo si Nestor, hawak ang ulo niya, sumisigaw habang nanginginig ang buong katawan. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang mag-ikot, parang nagagalit parang nagugutom. Pipigilan mo ako, bulong ng nilalang. Ikaw mismo ang nagbukas ng pinto. Huminga na malalim si Nestor, pinikit ang mata niya sandali. At sa loob ng isip niya nakita niya ulit si Lina. Hindi bilang halimaw, kundi bilang batang umiiyak, nakakulong sa dilim. Tulungan mo ako, sabi nito. Dahan-dahang tumango si Nestor. Hindi kita iiwan, sagot niya. Sa labas, biglang nagmulat ng mata si Nestor. At hindi ko kayo hahayaan na kunin pa ang iba, sigaw niya. Biglang itinaas ni Aling Rosa ang krus, mas maliwanag pa kaysa kanina. At hindi ka na namin papayagan, dagdag niya. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Mas malakas. Mas mainit. At sa gitna nito, sumigaw ang nilalang. Isang sigaw na parang pinunit mula sa kailaliman ng lupa. Kung mawawala ako, isasama ko kayong lahat. Biglang nag-crack ang lupa sa ilalim nila. Ang mga anino nagwala. Ang mga taong nahawaan nagsimulang sumigaw, parang may kumakala sa kanila. Nestor, sigaw ni Aling Rosa. Ngayon na. Tumanggo si Nestor. At sa pagkakataong ito, hindi siya matras. Hindi siya natakot. Lumakad siya papunta sa gitna ng kadiliman diretso sa pinagmumulan ng lahat. At habang nilalamon siya ng anino, sumigaw siya ng buong lakas. Lina! Labas ene! Biglang tumigil ang lahat. Isang malakas na tibok. Parang puso ng mundo. At sa gitna ng dilim, may liwanag. Maliit. Mahina. Pero lumalakas. At mula sa katawan ni Nestor, unti-unting lumabas ang anyo ng isang bata. Si Lina. Nanginginig. Umiiyak. Pero buhay. Kuya Nestor, mahina niyang sabi. Ngumiti si Nestor kahit hirap na siyang huminga. Tumakbo ka, bulong niya. Hindi. Sasama ako. Tumakbo ka, sigaw niya. At sa huling sandali, tinulak niya si Lina palayo. At niyakap ang kadiliman. Isang nakakabinging pagsabog ang sumunod. Liwanag. Dilim. Hangin. Sigaw. At pagkatapos, tahimik. Napahiga ang mga tao sa lupa. Unti-unting nagmulat ng mata. Ang baryo unti-unting bumalik sa dati. Ang mga ilaw bumalik. Ang hangin huminahon. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Lina. Mag-isa. Umiiyak. At si Nestor, tanong ng kapitan, dahan-dahang tumayo. Tahimik. Walang sumagot. Dahan-dahang lumingon si Lina sa lugar kung saan huling nakita si Nestor. Wala na siya. Parang hindi siya umiral. Napahawak si Lina sa dibdib niya umiiyak. Salamat, bulong niya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang San Isidro. Wala nang anino. Wala nang bulong. Wala nang dilim. Pero may isang bagay na naiwan. Sa gilid ng baryo. Sa ilalim ng isang lumang puno. May isang maliit na marka sa lupa. Parang paso. At sa gabi. Minsan. May naririnig na mahina. Halos hindi mo marinig kung hindi ka makikinig ng mabuti. Isang bulong. Hindi pa tapos in. At sa dilim. May isang pares ng mata ang dahan-dahan nagbukas. At sa pagdilat ng mga matang yon, parang muling huminga ang dilim. Hindi ito kasing lakas ng dati. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagwawala. Tahimik lang. Naghihintay. Sa ilalim ng lumang puno, dahan-dahang gumalaw ang lupa, parang may kumakapit mula sa ilalim, pilit umaangat. Isang kamay maitim sugatan pero buhay. Unti-unti itong lumabas. At kasunod nito, ang ulo. Ang katawan. Si Nestor. Pero hindi na sa yung dati. Humihinga siya pero mabagal. Ang balat niya maputla. Ang mga mata niya sarado pa. Biglang bumukas. Isang mata normal. Isang mata itim. At sa sandaling yon may dalawang hininga ang narinig. Isa pagod. Isa gutom.
Napahawak si Nestor sa ulo niya, napasigaw sa sakit. Hindi pa, bulong niya. Hindi ka pa tapos, sagot ng boses sa loob niya. At hindi rin ako eh. Napaatras siya, napasandal sa puno. Akala ko natapos ko na ni. Hindi mo ako pwedeng tapusin, sagot ng nilalang. Dahil bahagi nakitan. Tahimik sandali. Hanggang sa. Tumawa si Nestor. Mahina. Pagod. Pero may kakaibang tunog. Kung ganun sabi niya, dahan-dahan, hindi rin kita hahayaang manalo eh. Lumipas ang ilang araw. Sa baryo, napansin ni Lina ang pagbabago. Tahimik na ulit ang lahat pero may pakiramdam siya na may kulang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay nila, bigla siyang napalingon sa dilim. May nakita siya. Isang anino. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Nakatayo lang sa gilid ng kagubatan. At kahit malayo, ramdam niya kung sino yon. Kuya Nestor, bulong niya. Hindi sumagot ang anino. Pero dahan-dahan itong umatras. Parang umiiwas. Parang ayaw lumapit. Parang pinipigilan ang sarili. Napaluha si Lina. Bakit hindi ka lumapit? Tanong niya, mahina. Sa dilim. Gumalaw ang anino. Isang hakbang papalapit. At biglang tumigil. Napayuko. At sa hangin may narinig siyang bulong. Huwaggi. Hindi malinaw kung kaninong boses. Pero kilala niya. Si Nestor. Biglang nanlaki ang mata ni Lina. Lumalaban ka pa. Umiti siya kahit umiiyak. Maghihintay ako, sabi niya. Kahit gaano katagal. Sa dilim. Unti-unting nawala ang anino. Pero hindi tulad ng dati. Hindi ito naglaho. Lumakad lang ito palayo. At sa bawat hakbang, parang may dalawang anino na nag-agawan sa isang katawan. Isa papalayo. Isa gustong bumalik. At sa loob ng katahimikan ng gabi, isang bagong kwento ang unti-unting nabubuo. Hindi na tungkol sa sumpalang, kundi tungkol sa laban. Sa pagitan ng tao. At ng dilim na ayaw siyang pakawalan. Lumipas ang mga gabi na parang walang katapusan. Tahimik ang baryo pero hindi na yon yung kapayapaan na kilala nila. Parang may hinihintay ang lahat, isang bagay na hindi nila maipaliwanag pero ramdam sa bawat sulok. Si Lina, gabi-gabi nang lumalabas. Hindi para gumala, kundi para maghintay. Sa parehong lugar sa gilid ng kagubatan. Umaasa. Alam kong nandyan ka, mahina niyang sinasabi sa dilim. Hindi pa kita nawawala. At sa bawat gabi, may sumasagot. Hindi boses, kundi presensya. Isang anino na palaging malayo, palaging nakatingin pero hindi lumalapit. Si Nestor. At sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong nagiging mahirap ang laban sa loob niya. Sa isang bahagi ng kagubatan, mag-isa siyang nakatayo. Hawak ang ulo niya, humihina ng mabigat. Umalis ka, bulong niya sa sarili. Hindi ako aalis, sagot ng boses. Dito na ako. Biglang napasigaw si Nestor, napaluhod sa lupa. Hindi mo siya gagalawin, sigaw niya. Hindi mo gagalawin si Lina. Tumawa ang nilalang sa loob niya. Hindi na siya ang kailangan ko, bulong nito. Mas marami pa ni. At sa sandaling yon, may naramdaman si Nestor. Isang presensya. Malapit. Napalingon siya. May batang lalaki na nakatayo sa gilid ng puno. Tahimik lang, nakatingin sa kanya. Kuya, nawawala ako, mahina nitong sabi. Nanlaki ang mata ni Nestor. Hindi siya agad gumalaw. Alam niya. Alam niya kung anong susunod. Lumayo ka, sabi niya, pilit kalmado. Umalis ka na dito. Pero hindi gumalaw ang bata. Takot ako, sabi nito. At doon, biglang sumakit ang ulo ni Nestor. Malakas. Biglaan. Atin siya, bulong ng nilalang. Hindi, sigaw ni Nestor, napahawak sa puno. Atin siya, ulit ng boses, mas malakas. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Nestor. Ang katawan niya parang hindi na kanya. At dahan-dahan, nagsimulang gumalaw ang paa niya papunta sa bata. Kuya, tanong ng bata, inosente. Huminto si Nestor, ilang hakbang na lang ang layo. Nanginginig ang kamay niya. Tumakbo ka, bulong niya. Ha? Tumakbo sigaw niya ng buong lakas.
Nagulat ang bata at agad tumakbo palayo. At sa mismong sandaling yon, napahandusay si Nestor sa lupa, sumisigaw habang pinipigilan ang sarili. Hindi mo ako kayang kontrolin, sigaw niya. Tahimik sandali. At saka, tumawa ang nilalang. Mahina. Delikado. Hindi pa eh. Sa baryo. Narinig ni Lina ang sigaw. Napalingon siya sa kagubatan. Kailangan kita, bulong niya, sabay takbo papasok sa dilim. At habang papalalim siya sa gubat, mas lalong lumalamig ang hangin. Mas lalong nagiging mabigat ang paligid. Hanggang sa nakita niya siya. Si Nestor. Nakahiga sa lupa. Nanginginig. Duguan ang kamay. Kuya Nestor, sigaw niya, lumapit agad. Pero bago pa niya mahawakan, biglang dumilat si Nestor. Isang mata normal. Isang mata itim. Umalis ka, bulong niya, mahina pero desperado. Hindi, sagot ni Lina. Hindi kita iiwan. Hindi mo naiintindihan, nanginginig niyang sabi. Hindi ko na sa mapipigilan. Biglang umiti ang kabilang bahagi ng mukha niya. Pero ako kaya ko, yin. Nanlaki ang mata ni Lina. Unti-unting tumayo si Nestor pero hindi na kontrolado. Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawa. Hindi umatras si Lina. At sa sandaling yon, napagtanto niya. Ito na ang pinakadelikadong laban. Hindi na laban-laban sa isang nilalang, kundi laban para sa kaluluwa ni Nestor mismo. Unti-unting umatras si Lina pero hindi siya tumakbo. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi na yon. Hindi kung si Nestor ang kaharap niya. Kuya, lumaban ka, mahinang sabi niya kahit nanginginig ang boses. Kaya mo to, iyong. Huminto si Nestor sa harap niya. Isang hakbang na lang ang pagitan nila. Ang kalahati ng mukha niya umiiyak. Ang kalahati nakangiti. Hindi na sa makikinig, bulong ng madilim na boses. Akin na siya eh. Pero biglang kumibot ang kamay ni Nestor. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi pa eh. Biglang nagkatingnan sila ni Lina. At kung hindi ko na kaya, dugtong ni Nestor, hirap na hirap. Ikaw ang tatapos, in. Nanlaki ang mata ni Lina. Ano? Hindi. Hindi ko. Makinig ka, sigaw ni Nestor, sabay hawak sa ulo niya. Kapag tuluyan akong nawala, huwag kang mag-atubili. Hindi ko kaya yon, umiiyak na si Lina. Ikaw lang ang natitira sa akin. Tahimik sandali. At sa gitna ng dilim, ngumiti si Nestor. Hindi yung ngiti ng halimaw, kundi yung ngiti ng taong handang magsakripisyo. Hindi mo ako mawawala, sabi niya. Dahil nandito lang ako eh. Sabay hawak niya sa dibdib niya. At nandyan ka, sabay turo kay Lina. Hindi ako mawawala hanggat naaalala mo ako. Napahagulhol si Lina. Kuya. Pero sa sandaling yon, biglang nagbago ang lahat. Nanlaki ang mata ni Nestor. Hindi pa. At sa isang iglap, sumugod siya. Diretso kay Lina. Pero sa huling segundo, iniba niya ang direksyon. At buong lakas niyang itinulak ang sarili niya papunta sa isang matulis na sanga ng puno. Crack! Tumagos. Naniga si Lina. Kuya Nestor. Dahan-dahang bumagsak si Nestor sa lupa, duguan, nanginginig. Pero nakangiti. Hindi, bulong ng madilim na boses. Ano ang ginawa mo? Humihingal si Nestor, pilit pinipigilan ang paggalaw ng katawan niya. Pinili kon, sabi niya, mahina. Na hindi ka manalo eh. Unti-unting lumabas ang itim na usok mula sa katawan niya. Nagwawala. Sumisigaw. Hindi ako matatapos sa ganito, sigaw nito. Pero habang lumalabas ito, mas humihina. Mas nagiging magulo. At sa huling sandali, sumigaw si Nestor, sabay hawak sa kamay ni Lina. Huwag mo kong kakalimutan. At biglang, sumabog ang liwanag. Tahimik. Walang sigaw. Walang hangin. Walang anino. Pagmulat ni Lina ng mata, nakahiga si Nestor sa lupa. Hindi na gumagalaw. Wala nang itim na usok. Wala nang boses. Wala nang dilim. Lumuhod si Lina sa tabi niya, umiiyak. Kuya, gising please eh. Walang sagot. Tahimik ang kagubatan.
At sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Wala ng presensya. Wala ng takot. Wala ng sumpa. Lumipas ang mga araw. Inilibing si Nestor sa ilalim ng parehong puno. Simple. Tahimik. Pero puno ng alaala. At si Lina. Araw-araw siyang bumabalik doon. Nakaupo. Nakatingin. Ngumingiti kahit may luha. Hindi kita nakalimutan, bulong niya. At sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang liwanag sa San Isidro. Wala nang nawawala. Wala nang bulong. Wala nang dilim. Parang tuluyan na natapos ang lahat. Pero isang gabi, habang nakaupo si Lina sa ilalim ng puno, may malamig na hangin na dumaan. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa likod ng puno, may isang anino. Nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. At sa mahina nitong bulong, naalala mo pa ba ako? Unti-unting tumibok ang puso ni Lina. Dahil sa pagkakataong yon, hindi niya alam kung ito ba ay si Nestor o kung may natira pa sa dilim. Nanatiling nakaupo si Lina pero hindi na siya huminga ng normal. Mabagal. Mabigat. Parang bawat galaw ng hangin ay may dalang alaala at babala. Naalala mo pa ba ako? Paulit-ulit sa tinga niya. Hindi siya agad lumingon. Natuto na siya na hindi lahat ng tumatawag dapat sagutin. Pero, hindi niya rin kayang baliwalain. Dahan-dahan siyang tumayo. Kung sino ka man, sabi niya, pinatatatag ang boses kahit nanginginig, lumabas ka. Hindi na ako matatakot, eh. Tahimik sandali. At saka, gumalaw ang anino. Isang hakbang palabas mula sa likod ng puno. Dalawa. At unti-unting lumitaw ang mukha. Nanlaki ang mata ni Lina. Kuya. Si Nestor. Pareho ang itsura. Pareho ang tindig. Pero may kakaiba. Ang mga mata niya hindi madilim. Hindi rin ganap na maliwanag. Parang pagod. Parang may pinagdadaanan. Hindi ako sigurado, sagot niya mahina. Kung ako pa ba to? Unti-unting lumapit si Lina. Takot. Pag-asa. Magkasabay. Anong ibig mong sabihin, bulong niya. Huminto si Nestor ilang hakbang ang layo. Hati pa rin, sabi niya. May natira eh. Biglang kumabog ang dibdib ni Lina. Ano? Hinawakan ni Nestor ang dibdib niya. Hindi na siya kasing lakas, sabi niya. Pero nandito pa eh. Biglang dumaan ang malamig na hangin. At sa likod ni Nestor. Isang sandali lang. May aninong gumalaw. Parang may kumakapit. Parang may naghihintay. Hindi siya makalabas, dagdag ni Nestor. Pero kaya pa niyang bumalik ni. Tahimik si Lina. Unti-unti niya naintindihan. Hindi pa tapos. Hindi pa talaga. Kaya sabi ni Nestor, tumingin sa kanya diretsyo malinaw. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi, agad na sagot ni Lina. Hindi kita pwedeng iwan ulit. Hindi mo ako iniiwan, mahina niyang sabi. Pinapalaya mo ako eh. Napaluha si Lina. Paano? Ngumiti si Nestor. Hindi malungkot. Hindi masaya. Kundi kontento. Kailangan kong lumayo, sabi niya. Habang may kontrol pa ako eh. Biglang kumibot ang katawan niya. Isang segundo. Dalawa. At sa sandaling yon, nagbago ang mata niya. Isang mata muling naging itim. At kung hindi ko magawa, bulong ng madilim na boses. Napaatras si Lina. Hindi, bulong niya. Pero mabilis bumalik si Nestor sa sarili niya. Wala nang oras, sabi niya. Lumapit siya, dahan-dahan, at hinawakan ang kamay ni Lina. Mainit. Totoo. Magtiwala ka, bulong niya. At tandaan mo kahit saan ako mapuntaan. Saglit siyang tumigil. Tumingin sa kanya. At kahit ano pa ang mangyari. Ngumiti. Hindi ako kalaban mo eh. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napapikit si Lina. At nang muling dumilat. Wala na si Nestor. Tahimik ang paligid. Walang anino. Walang bakas. Walang presensya. Pero sa malayo,
Sa pinakadilim ng kagubatan, may isa nilalang na naglalakad. Mabagal. Tahimik. At sa bawat hakbang, may dalawang anino na sumusunod. Isa tahimik. Isa gumagalaw. At sa unang pagkakataon, hindi malinaw kung sino ang humahabol. At kung sino ang tinatakasan. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang normal na buhay sa San Isidro, mga bata na muling naglalaro, mga magsasakang bumabalik sa bukid, at ang mga gabi na hindi na gaanong kinakatakutan. Pero para kay Lina walang bumalik sa dati. Tuwing sasapit ang dilim, pakiramdam niya may kulang. At may hinihintay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa parehong landas papunta sa lumang puno, may napansin siya sa lupa. Mga bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan. Mas malalim parang mabigat ang naglakad. At ang direksyon nito. Papunta sa bundok. Napahinto si Lina. Kuya, bulong niya. Hindi na sa nagdalawang isip. Sinundan niya ang mga bakas. Habang papalayo siya sa baryo, mas lalong nagiging tahimik ang paligid. Wala nang kuliglig. Wala nang hangin. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya pa nararating. Doon, may nakita siyang liwanag. Mahina. Parang apoy. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa likod ng isang malaking bato, nakita niya siya. Si Nestor. Nakaupo sa lupa. Pagod. Madumi. At sa paligid niya may mga guhit sa lupa, mga simbolo parang proteksyon. Biglang napalingon si Nestor. Lina, gulat niyang sabi. Napaluha si Lina. Hinahanap kita. Biglang tumayo si Nestor pero hindi siya lumapit. Hindi ka dapat nandito, sabi niya seryoso. Hindi kita iwan ulit, sagot ni Lina. Tahimik sandali. Hanggang sa biglang kumibot ang katawan ni Nestor. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ngayon, bulong niya. Kuya! Umalis ka, sigaw niya. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa paligid nila, ang mga simbolo sa lupa nagsimulang kumurap parang nawawala ang bisa. Atin siya, bulong ng boses mula sa loob ni Nestor. Nanlaki ang mata ni Lina. Hindi, sigaw ni Nestor, lumuhod sa lupa. Pero unti-unti tumatayo siya ulit. Hindi na kontrolado. Ang mata niya muling nagdilim. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng nilalang, gamit ang katawan niya. Napaatras si Lina. Pero hindi siya tumakbo. Hindi na siya tatakbo. Hindi ka siya, matigas niyang sabi. At hindi mo siya kukunin. Tumawa ang nilalang. Hindi mo ako kayang pigilan. Sigurado ka, sagot ni Lina. Bigla niyang inilabas ang isang bagay mula sa damit niya. Isang maliit na piraso ng kahoy. Yung piraso ng puno. Kung saan inilibing si Nestor. At sa sandaling hinawakan niya ito. Nagliwanag. Hindi malakas. Pero sapat. Sapat para mag-freeze ang katawan ni Nestor. Alaala, bulong ng nilalang. Hindi mo maintindihan, sagot ni Lina, umiiyak pero matapang. Dahil wala kang puso. Unti-unting lumapit siya. Isa. Dalawa. At kahit nanginig siya, hinawakan niya si Nestor. At hindi mo siya kukunin, bulong niya. Biglang sumigaw ang nilalang. Masakit. Galit. At sa gitna ng sigaw, may ibang boses na sumingit. Lina ni. Nanlaki ang mata niya. Kuya. Unti-unting nagbago ang mata ni Nestor. Mula sa dilim. Pabalik sa liwanag. Salamat, bulong niya. Biglang sumabog ang liwanag mula sa kahoy. At sa pagkakataong yon, hindi ito tulad ng dati. Hindi ito laban. Hindi ito sakripisyo. Kundi pagpapalaya. Sumigaw ang nilalang, unti-unting hinihila palabas ng katawan ni Nestor. At saan ako pupunta, galit nitong sigaw. Tahimik sandali. At saka, sabay nilang sinabi. Hindi nasa amin eh. At sa isang huling pagsabog ng liwanag. Nawala ito. Walang bakas. Walang usok. Walang anino. Tahimik. Tuluyan. At nang bumalik ang katahimikan, nakatayo si Nestor. Humihinga. Malaya. Walang dilim.
Walang boses. Tiningnan niya ang kamay niya. Tapos si Lina. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Totoo. Natapos na, bulong niya. Napaiyak si Lina at agad siyang yakap. At sa wakas, natapos na rin ang laban. Hindi sa lakas, kundi sa alaala, sa tiwala, at sa hindi pagsuko kahit gaano kadilim ang laban. At sa wakas bumalik ang liwanag sa buhay nila. Lumipas ang mga buwan. Ang San Isidro ay muling naging tahimik, yung tipong tahimik na hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng ginhawa. Ang mga tao, unti-unti nang nakalimot sa nangyari o pinili na lang kalimutan. Pero hindi si Lina. At hindi rin si Nestor. Dahil alam nila, hindi lahat ng dilim ay tuluyang nawawala. Minsan natutulog lang. Isang gabi, habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng parehong puno, tahimik lang silang nakatingin sa langit. Naalala mo pa, tanong ni Lina, mahina. Ngumiti si Nestor. Lahat eh. Takot ka pa ba? Tanong niya ulit. Saglit siya natahimik. Hindi na tulad ng dati, sagot niya. Pero hindi rin ako kampante. Napatingin si Lina sa kanya. Bakit? Huminga ng malalim si Nestor. Kasi naramdaman ko siya, sabi niya. Yung dilim hindi siya basta nawala. Nanlaki ang mata ni Lina. Anong ibig mong sabihin? Parang tumigil siya, naghahanap ng tamang salita, parang may ibang naghihintay hindi siya pero katulad niya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Pareho sila napatingin sa kagubatan. Tahimik. Pero hindi normal. Parang may nakikinig. Hindi ba pwedeng tapos na talaga? Bulong ni Lina. Ngumiti si Nestor, mahina. Sana ni. Tahimik ulit. Hanggang sa may narinig silang yapak. Sa likod nila. Dahan-dahan silang napalingon. Isang matandang lalaki ang nakatayo. Hindi nila kilala. Maputi ang buhok. Mahaba ang balbas. At ang mga mata niya. Masyadong madilim para sa isang normal na tao. Magandang gabi, sabi niya, may ngiti pero walang init. Nakatayo agad si Nestor, instinct na lumapit sa harap ni Lina. Sino ka? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Isang matagal nang naghahanap, sagot niya. Ngumisi si Nestor. Nang ano? Tumingin ang matanda diretso sa kanya. At ikaw ang nakita ko eh. Biglang kumabog ang dibdib ni Nestor. Parang may pamilyar. Parang may koneksyon. Hindi, bulong niya. Hindi na ni. Umiti ang matanda, mas malawak. Hindi ako yung biniisip mo, sabi niya. Mas matanda ako sa kanyan. Nanlaki ang mata ni Lina. At kung akala mo tapos na, dagdag niya, dahan-dahan. Nagsisimula pa lang eh. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon nag-ikot. At sa isang iglap, nawala ang matanda. Tahimik ulit ang paligid. Pero sa lupa, may naiwan. Isang maliit na simbolo. Pareho. Sa mga nakita nila noon. Nanlamig si Lina. Kuyay. Hindi sumagot si Nestor. Nakatingin lang siya sa simbolo. At sa loob niya, may naramdaman siyang matagal nang wala. Hindi takot. Kundi babala. At sa malayo. Sa isang lugar na hindi nila nakikita. May mga mata na nagmulat sa dilim. Isa. Dalawa. Tatlo. At sabay-sabay silang umiti. Dahil ang laban na akala nila ay natapos na, ay isa palang bahagi ng mas malaking sumpa. Nanatiling nakatitig si Nestor sa simbolo sa lupa. Parang may humihila sa kanya hindi sa katawan kundi sa alaala. Pamilyar ang marka pero hindi eksakto. Mas komplikado. Mas luma. Parang mas malalim ang pinanggalingan. Hindi siya nag-iisa, bulong niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lina, halos pabulong din. Hindi agad sumagot si Nestor. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ang simbolo. Sa sandaling dumampi ang kamay niya, bigla nagbago ang paligid. Nawala ang puno. Nawala ang baryo. Nawala si Lina. At sa isang iglap, nasa ibang lugar siya. Madilim. Malamig. At sa harap niya may tatlong anino na nakatayo. Hindi malinaw ang mukha. Pero ramdam mo hindi sila tao.
Sa wakas, sabay-sabay nilang sabi. Natagpuan ka rin namin eh. Napaatras si Nestor. Sino kayo? Tumawa ang isa. Hindi mo na kami kailangang kilalanin, sabi nito. Dahil kilala ka na namin. Isa kang sisidlan, dagdag ng isa. Pero hindi mo pa alam kung gaano kakahalaga, bulong ng pangatlo. Biglang kumabog ang dibdib ni Nestor. Hindi na, sabi niya, pilit matatag. Hindi na ako sisidlan. Tahimik sandali. At saka. Tumawa silang tatlo. Hindi mo mapipilig, sabay nilang sabi. Dahil ang dilim hindi nawawala. Lumilipat lang eh. Biglang nagliwanag ang simbolo sa ilalim ng paa niya. At sa isang iglap. Bumalik siya. Nasa ilalim ulit ng puno. Nasa tabi niya si Lina, hawak ang balikat niya. Kuya! Anong nangyari? Hindal na hindal si Nestor, pawis na pawis. Hindi pa tapos, bulong niya. Hindi pa talaga eh. Nanlaki ang mata ni Lina. Anong nakita mo? Tumingin si Nestor sa kagubatan. Parang may nakatingin din pabalik. Mas marami sila, sabi niya. At hinahanap nila ako eh. Tahimik si Lina. Pero sa pagkakataong yon, hindi siya matras. Hindi siya natakot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Nestor. Kung hinahanap ka nila, sabi niya, matatag na ngayon ang boses. Hindi ka nag-iisa eh. Napatingin si Nestor sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may ngiti siyang bumalik. Hindi dahil ligtas na, kundi dahil may kasama siya. Sa dilim, may liwanag. At sa malayo, sa loob ng kagubatan, may tatlong pares ng mata ang nagbukas. Tahimik, nagmamasid, at sabay-sabay silang bumulong. Malapit na At sa pagkakataong yon, ang kwento ay hindi na lang tungkol sa takot, kundi sa laban na hindi pa nagsisimula. Tahimik ang gabi pero iba na ang bigat nito. Hindi na ito yung katahimikan na walang laman, kundi katahimikan na may nagbabantay. Mula sa gilid ng kagubatan, dahan-dahang gumalaw ang tatlong anino. Hindi sila naglalakad. Parang dumudula sa dilim. At sa bawat galaw nila parang may nawawalang liwanag sa paligid. Sa baryo, unti-unting nagsimulang mangyari ulit ang hindi maipaliwanag. Isang manok ang natagpo ang walang dugo. Isang bata ang biglang nagsalita ng wikang hindi niya alam. At isang matanda ang nakatulala sa gitna ng daan, paulit-ulit sinasabi. Tatlo sila. Si Nestor hindi na nakakatulog. Kada ipipikit niya ang mata niya, nakikita niya sila. Yung tatlong anino. Nakatayo. Naghihintay. At sa bawat panaginip, mas lalong lumalapit. Isang gabi, bigla siyang nagising. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Atin ka, bulong ng isang boses sa dilim. Bigla siyang tumayo. Hindi na sa nagdalawang isip. Lumabas siya ng bahay. Sa labas, nakatayo si Lina. Parang hinihintay siya. Ramdam mo rin, tanong niya. Tumanggo si Nestor. Papalapit sila. Tahimik sandali. Hanggang sa biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa dati. At sa gitna ng kalsada, unti-unting lumitaw ang isang anino. Hindi si Mang Isko. Hindi rin yung nilalang dati. Iba. Mas matangkad. Mas mabigat ang presensya. At dahan-dahan itong nagkaroon ng anyo. Isang lalaki. Mahaba ang itim na balabal. At ang mga mata niya, hindi lang madilim, kundi parang walang katapusan. Isa pa lang ako, sabi niya, mababa ang boses. Nanlaki ang mata ni Lina. Nandito na sila eh. Humakbang si Nestor pasulong. Sino kayo? Matigas niyang tanong. Ngumiti ang lalaki. Kami ang mga nauna, sagot niya. At ikaw, sabay turo kay Nestor. Ang susunod biglang kumibot ang katawan ni Nestor. Parang may sumasagot mula sa loob niya. Hindi, bulong niya. Pero ngumiti ang lalaki. Hindi ka nabago sa amin, sabi niya. Naramdaman ka na namin noong unang beses ka naming tinawag Biglang naalala ni Nestor. Yung tatlong anino. Yung lugar na madilim. Yung boses. Hindi ako sasama sa inyo, sabi niya, pilit matatag.
Tahimik sandali. At saka, tumawa ang lalaki. Hindi malakas. Pero sapat para maramdaman mo ang bigat. Hindi mo kailangang sumama, sabi niya. Dahil ikaw mismo lalapit di. Biglang nagdilim ang paligid. At sa likod ng lalaki, may dalawa pang anino na unti-unting lumitaw. Ngayon, kumpleto na sila. 3. Tahimik. Nakatayo. Nakatitig. At ngayon, sabay-sabay nilang sabi. Simulan na natin. Biglang sumabog ang hangin. Ang lupa kumibot. At sa isang iglap, ang buong baryo ng San Isidro ay nilamunulit ng dilim. Pero sa pagkakataong ito, mas malalim, mas matanda, at mas mapanganib. Parang tumigil ang mundo. Walang tunog. Walang galaw. Kahit ang hangin parang natakot huminga. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Nestor at Lina magkatabi, pero ramdam nila ang bigat na hindi nila pa naramdaman dati. Hindi ito tulad ng gabunan, hindi ito gutom lang. Ito parang hukom. Parang may mas matandang galit. 3, bulong ni Lina. Sagot ni Nestor, hindi naalis ang tingin sa kanila. At hindi sila basta nilalang Dahan-dahang humakbang pasulong ang nasa gitna, yung may balabal. Tinawag mo kami, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Nestor. Hindi ko kayo tinawag. Umiti ang nilalang. Lahat ng sisidlan tumatawag, sagot niya. Kahit hindi nila alam Biglang kumirot ang dibdib ni Nestor. Parang may tumutugon. Parang may gustong lumabas. Hindi, bulong niya. Sa tabi niya, hinigpitan ni Lina ang hawak sa kamay niya. Hindi ka nila kukunin, sabi niya. Pero tumawa ang isa sa 3. Hindi namin siya kukunin, sabi nito. Babalik lang siya sa kung saan siya nabibilang At sa isang iglap, biglang nag-iba ang paligid. Nawala ang baryo. Nawala ang lupa. At si Nestor, biglang nahulog sa kadiliman. Kuya, sigaw ni Lina, pero huli na. Sa loob ng dilim. Walang direksyon. Walang hanggan. At sa harap ni Nestor, nakatayo ang 3. Mas malinaw na ngayon. Hindi sila ganap na tao. Hindi rin ganap na anino. Parang halo ng pareho. Atin ka na, sabay nilang sabi. Hindi sagot ni Nestor kahit nanginginig. Lumaban ka na dati, sabi ng isa. Pero hindi mo kami kilala, dagdag ng isa. At ngayon, bulong ng pangatlo. Kami na ang hahawak ni. Biglang nagliwanag ang dibdib ni Nestor. Parang may hinuhugot. Parang may kinukuha. Sumigaw siya sa sakit. Hindi ako sa inyo, sigaw niya. Pero tumawa sila. Hindi mo na kailangan pumilig, sabi nila. Dahil ikaw ang susi. Sa labas, nakatayo si Lina, nag-isa sa dilim. Kuya, bulong niya, nanginginig. Pero hindi siya umatras. Hindi siya tumakbo. Sa halip, lumuhod siya. At pinikit ang mata niya. Naalala niya lahat. Yung unang beses niya nakita si Nestor. Yung mga ngiti. Yung mga laban. Yung mga sakripisyo. Hindi kita iiwan, bulong niya. At sa sandaling yon, may liwanag na lumabas mula sa kanya. Hindi kasing lakas ng dati. Pero sapat. Sapat para makita ang daan. At nang muling dumilat si Lina, tumakbo siya. Diretso sa dilim. Sa loob ng kawalan, sumisigaw si Nestor. Hirap na hirap. Unti-unting nawawala. Bitawan mo, bulong ng mga boses. Sumuko ka ni. Pero sa gitna ng lahat, may narinig siya. Kuyay. Mahina. Pero malinaw. Nanlaki ang mata niya. Lina. At sa dilim, may liwanag na papalapit. Isang anyo. Isang batang hindi sumuko. Hindi kita iiwan, sabi ni Lina habang papalapit. Bakit ka nandito, sigaw ni Nestor. Dahil hindi pa tapos, sagot niya. Umiti ang 3. Magandan, sabi nila. Mas madali kung pareho kayo. Biglang umikot ang dilim sa paligid nila. Pero hindi umatras si Lina. Hinawakan niya si Nestor. Mahigpit. At hindi kami sa inyo, sabi niya. Biglang nagliwanag ang paligid. Hindi sumabog. Hindi sumira. Kundi
Lumaban. Isang liwanag na hindi umaatake, kundi tumatanggi. At sa unang pagkakataon, napaatras ang tatlo. Anong ginagawa niyo? Galit nilang sabi. Pinipili namin, sabay sagot ni Lina at Nestor. Hindi ang dilim kundi ang isa't isa. Biglang kumibot ang buong paligid. Parang may nababasag. Parang may napuputol. At kung hindi kayo mawawala, dagdag ni Nestor. Kami ang lalayo. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Mas malakas. Mas malinaw. Mas totoo. Pagmulat nila, nasa baryo ulit sila. Nakaupo sa lupa. Magkatabi. Hinal. Pagod. Pero buhay. Tahimik. Walang anino. Walang tatlo. Walang dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila umiti agad. Dahil pareho nilang alam. Hindi sila natalo. Pero hindi rin sila nanalo. At sa malayo, sa gilid ng mundo na hindi nila nakikita, may tatlong anino na muling nagtipon. Tahimik. Nagmamasid. At sabay nilang bulong. Natuto na sila. At mas magiging mahirap na. At mas magiging masaya. At sa dilim, unti-unti silang naglaho. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang paghihintay. Sa susunod na pagkakataon. At pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling naging pareho ang lahat. Tahimik ang San Isidro, pero hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ang katahimikan ng paghahanda. Parang buong baryo, kahit hindi nila alam kung bakit, ay handa na sa susunod. Si Nestor at Lina hindi na rin tulad ng dati. Mas tahimik. Mas mapagmasid. At mas malakas. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng baryo, biglang huminto si Nestor. Ramdam mo? Tanong niya. Tumango si Lina. Hindi na dilim ang nararamdaman nila. Hindi na galit. Kundi pagmamasid. Parang may nakatingin pero hindi umaatake. Hindi sila babalik agad, sabi ni Nestor. Pero babalik sila, sagot ni Lina. Umiti siya, hindi dahil masaya siya, kundi dahil tanggap na niya. At handa na tayo, dagdag niya. Tahimik sandali. Hanggang sa may narinig silang yapak. Sa likod nila. Dahan-dahan silang napalingon. Isang batang lalaki ang nakatayo. Hindi nila kilala. Maputla. Tahimik. At ang mga mata niya, hindi normal. Kuya, sabi niya kay Nestor. Nanlaki ang mata ni Lina. Hindi siya, bulong niya. Humakbang si Nestor pasulong. Sino ka? Tanong niya. Umiti ang bata. Hindi inosente. Kundi alam. Pinapapunta kanila, sabi niya. Biglang kumirot ang dibdib ni Nestor. Parang may tumatawag ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sabihin mo sa kanila, sabi niya, matatag na ngayon ang boses. Hindi na ako ang dati. Tahimik ang bata. At saka tumawa. Alam namin, sagot niya. Pero ikaw pa rin ang susi. Biglang nagdilim ang paligid ng bata. At sa likod niya, saglit lang, lumitaw ang tatlong anino. Tahimik. Nakangiti. At sabay-sabay silang nagsalita. Malapit na At sa isang iglap, nawala ang bata. Tahimik ulit ang paligid. Napahina ng malalim si Lina. Hindi sila titigil, sabi niya. Hindi rin tayo, sagot ni Nestor. Tumingin siya sa malayo, sa kagubatan, sa bundok, sa dilim na hindi na niya kinatatakutan. Kasi ngayon, dagdag niya. Hindi na lang tayo tumatakbo kundi naghihintay na rin At sa taas ng langit, unti-unting nagtatago ang buwan sa likod ng ulap. At sa dilim na sumunod, may mga matang muling nagbukas. Hindi isa. Hindi tatlo. Kundi mas marami pa. At sa pagkakataong ito, hindi lang San Isidro ang target. Kundi ang buong mundo. Hindi na lang San Isidro ang nakaramdam ng pagbabago, ang hangin mismo ay parang may dalang babala. Sa bawat sulok ng mundo, may mga matang nagbubukas sa dilim, at kahit hindi pa alam ng mga tao, nagsisimula na ang mas malawak na laban. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may dalawang taong hindi umatras.
Si Nestor at si Lina. Hindi na sila basta biktima. Hindi na rin sila tumatakbo. Sa halip, sila na ang humaharap. Isang gabi, sa ilalim ng parehong puno kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat, tahimik silang nakatayo. Hindi na sila naghihintay ng takot, naghihintay sila ng sagot. Kung darating sila, sabi ni Lina, matatag ang boses, dito natin sila haharapin. Ngumiti si Nestor. Hindi dahil kampante siya, kundi dahil handa na siya. Hindi na tayo nag-iisa, sagot niya. At parang sinagot ang kanyang salita. Unti-unting lumapit ang mga tao ng baryo. Isa-isa. Yung mga dating takot. Yung mga dating nagtatago. Ngayon nakatayo na rin. Ang kapitan, hawak ang itak. Ang mga matatanda, dala ang kanilang mga anting-anting. Mga ina, yakap ang kanilang baanak. Hindi sila mandirigma. Pero hindi na rin sila takot. Dahil sa wakas, naintindihan na nila. Ang dilim hindi kayang talunin ng isang tao lang. Pero kaya itong harapin ng sabay-sabay. Bigla nagbago ang hangin. Malamig. Mabigat. At sa gitna ng baryo, unti-unting nagdilim ang lupa. Parang may bumubukas. Parang may dumarating. At mula sa dilim, lumabas sila. Hindi na 3 lang. Marami na. Iba-iba ang anyo. Iba-iba ang presensya. Pero pare-pareho ang pakiramdam. Gutom. At sa likod nila, nakatayo ang 3. Tahimik. Nagmamasid. Handa na ba kayo? Sabay-sabay nilang bulong. Tahimik ang baryo. 1 segundo. 2. At saka, humakbang si Nestor pasulong. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umatake. Kundi, tumayo siya. Diretso. Matatag. At kayo, sabi niya, malamig pero malinaw. Handa na ba kayo sa amin? Biglang kumibot ang hangin. At sa unang pagkakataon, hindi umatras ang tao. Sumabay si Lina sa tabi niya. At hindi na kayo ang kinakatakutan namin, dagdag niya. Sa likod nila, sumabay ang baryo. 1 hakbang. 2. Hanggang sa lahat sila magkakatabi. Walang umatras. Walang nag-iisa. At doon, nangyari ang hindi naasahan. Hindi sumugod ang dilim. Hindi umatake. Sa halip, tumigil. Tahimik. Parang nag-iisip. Parang sinusukat ang lakas na nasa harap nila. Hindi ito laban na kaya niyong manalo, sabi ng isa sa 3. Hindi rin kayo, sagot ni Nestor. Tama, ngumiti ang isa pa. Pero hindi rin namin kailangang manalo eh. At sa sandaling yon, biglang nagbago ang lahat. Hindi ito naging digmaan. Hindi ito naging patayan. Kundi, isang pagtutunggali ng kalooban. Isang laban ng pagpili. Unti-unting lumapit ang dilim. Hindi para umatake. Kundi para pumasok. Para subukan. Para hanapin ang kahinaan. At isa-isa, sinubukan nila ang bawat tao. Mga alaala. Mga takot. Mga lihim. Pero sa bawat paglapit, may tumatanggi. May lumalaban. Hindi sa lakas. Kundi sa puso. Sa alaala. Sa pagmamahal. Sa katotohanan kung sino sila. At sa gitna nito, si Nestor at Lina. Magkatabi. Magkahawak ang kamay. Hindi na kami sisidlan, sabay nilang sinabi. Kundi dagdag ni Lina. Father. At doon, biglang kumalat ang liwanag. Hindi mula sa langit. Hindi mula sa lupa. Kundi mula sa kanila. Sa bawat tao. Sa bawat alaala. Sa bawat pusong tumangging sumuko. Sumigaw ang dilim. Hindi sa galit. Kundi sa pagkabigo. At kung hindi namin kayo makuha, bulong ng isa. Maghihintay kami eh. Unti-unti silang umatras. Isa-isa. Hanggang sa mawala. Hindi natalo. Pero hindi rin nanalo. Tahimik ulit ang baryo. Walang sumigaw. Walang nagdiwang. Dahil alam nilang, hindi pa ito ang katapusan. Pero, hindi na rin ito ang simula. Huminga ng malalim si Nestor.
Tumingin sa paligid. Sa mga taong hindi na natatakot. Sa baryong hindi na nagtatago. At sa dilim na ngayon ay malayo na. Darating ulit sila, bulong niya. Alam ko, sagot ni Lina. Ngumiti siya. Pero hindi na tayo yung dati. At sa pagkakataong yon, hindi na sila naghihintay sa takot, kundi sa laban. At sa malayo. Sa isang lugar na hindi maaabot ng liwanag. May mga matang muling nagbukas. Tahimik. Mapagmasid. At sabay-sabay nilang bulong. Hindi pa ito tapos, Dahil ang dilim. Hindi kailanman nawawala. Pero sa bawat pagkakataon na may tumatanggi. May lumalaban. May nananatili. Nagkakaroon ito ng hangganan. At sa kwentong ito, hindi ang dilim ang nanalo. Hindi rin ang liwanag. Kundi, ang mga taong piniling hindi sumuko kahit gaano pa ito kadilim.